Hi guys! So, it's me again, Mary. And today, tuturuan ko na naman kayo ulit about sa some things about maternal ulit. Because from first sem to second sem, maternal ang mostly pinag-aaralan natin. So, though meron tayong pharma and meron din tayong CHN, actually, yung dalawang subjects na yun, pharma and CHN, also revolves around maternal and child. Okay? So, I feel like need natin tong ma-master somehow. Okay? So, last time, ang diniscuss ko sa inyo guys is about menstruation. So, this time, pag-uusapan naman natin yung mga pang-preterm, during pregnancy itself, and yung postpartum pregnancy. Okay? So, magsa-start tayo ngayon sa prenatal period. Okay? Okay. So, magsa-start tayo ngayon sa prenatal period. So, basically, nalaman mo na buntis ka. Okay? So, mag-focus tayo dun sa isa sa mga feeling ko need nating na master is yung sa pag-confirm ng pregnancy. Ayun. So, paano ba natin mako-confirm na tayo ay pregnant, no? So, meron tayong tatlong classifications on how to confirm na tayo ay pregnant. Yun yung presumptive, probable, at saka yung positive, okay? So, pag sinabi natin guys na presumptive, subjective data to, ito yung mga bagay na nararamdaman mo, speculations mo sa sarili mo. Kumbaga, hindi siya definite. Kumbaga, hindi mo pa siya natitest basically. Parang nararamdaman mo pa lang siya. So, ano-ano pa yung mga signs na under ng presumptive, okay? So, wag na tayong lumayo dun sa acronym. Tandaan lang natin guys yung word na presume, kasi presume stands for period absence. So, hindi ka na minimens kasi nga, buntis ka na. And then, dito nafe-feel mo na that you're really tired or palagi ka ng pagod, okay? And then, next is yung naging enlarge na yung breast mo, nagsusore na yung breast mo, and at the same time, ihi ka na ng ihi. So, you urinate frequently. And yung M, parang yun yung yung nakaka-feel ka na ngayon ng movement ng fetus. Ito yung movement ng fetus, yun yung tinatawag nating quickening. So, yung quickening, ang pinaka-definition nito, na pinakamadaling tandaan, is yung unang galaw ni baby sa tiyan. Okay? So, yun yung quickening. Okay? Usually, nafe-feel siya during 16 weeks and around 20 weeks. Okay? And the last one is yung E, which is yung emesis or nausea. So, ano yung emesis, guys? Sa madaling salita, guys, ang emesis ay pagsusuka. Okay? Nausea, nahihilo. So, yun yung mga signs under presumptive. Okay? So, next naman is yung probable signs. So, ano ba yung probable signs? Ito guys, yung mga data na na-test mo na. Okay? Somehow, parang nakikita nyo na, pero not 100% sure pa rin. Okay? So, what do I mean by that? Alalahanin natin na under probable signs is yung word na probable, which is yung positive pregnancy test, which is yung una natin ginagawa kapag na-presume na natin na tayo ay pregnant. And R is like yung tinatawag nating returning of the fetus. Ito yung tipong kapag pinalpate mo, parang tumatalbog yung baby sa loob ng tiyan. Parang, ito yung tinatawag nating ballotment. Okay? Or bouncing back of the fetus during palpation. Okay? Next one is yung outline of the fetus is being palpated. Ito, nararamdaman natin to guys, or na-experience natin to during Leopold's maneuver, diba? So, next naman guys is yung Braxton Hicks na tinatawag. Ito yung uri ng contractions na irregular. Okay? So, usually na-felt to during second trimester and hindi siya nagpo-progress sa labor. Kasi, according to my professor before, para ma-differentiate natin yung Braxton Hicks na contraction sa mismong contraction, ito yung tipong nagko-contract yung tiyan mo pero pahinga ka, naging okay din, and at the same time, yung cervix mo hindi nag-dilate or hindi nagda-dilate. Okay? So, yun yung tinatawag natin na Braxton Hicks contraction. Okay? And then, meron din tayong tinatawag na a softening of the cervix due to increased vascularization. Okay? So, ano bang ibig sabihin nun? Ito yung tinatawag natin, guys, na Goodell sign. So, tandaan natin, kasi may tatlong sign eh. Okay? Tandaan natin na itong mga signs na to, may specific area sila. Okay? Para mas madali nating matandaan. Okay? Kasi, under the probable, meron tayong Goodell sign, Chadwick sign, at saka Hagar sign. Okay, so, i-differentiate natin siya guys para maano nyo. So, di ba guys, sa probable, meron tatlong signs na tinatawag, which is yung Chadwick sign, Hagar sign, at saka yung Goodell sign. Okay, I suggest na isulat nyo to habang nagsasalita ako para mas magets nyo. Okay, so para mas madali nyo matandaan. Okay, so, kung napagkasunod-sunod nyo na, Chadwick, Goodell's, Hagar's, itong mga signs na to, meron tong kanya-kanyang body part or organ na natamaan or naaapektuhan. Okay, so, ganun din ang gagawin natin. Pagsusunod-sunurin natin, pero from the bottom, pataas. Okay, so, tatlo lang naman yan, di ba? So, vagina, cervix, at saka, lower uterine segment, o kaya yung sa may uterus, di ba? So,
Doon sa tatlong yun, sino ba yung nasa pinakababa, di ba? Sino mauna sa pinakababa, di ba? Si vagina. So, si Chadwick, ang kapartner niya is si vagina. So, ang naapektuhan niya is yung vagina. How? So, yung part ng vagina, which is yung cervix part doon, nagiging blue. Kasi, yung blood flow, nag-i-increase. Okay? So, usually, nangyayari to during the 4 weeks of gestation. Okay? So, next naman, guys, is yung Goodell sign. So, next, from the vagina, ano na ba susunod? Diba? Yung cervix. So, yung sa Goodell sign, ang naapektuhan niya is yung mismong cervix. So, ano nangyayari? Yung cervix, nagsusoften. Okay? Due to vascularization. Okay? So, yun yung nangyayari. And usually, makikita mo siya during the 6th week or 8th week of gestation. So, ano nga ba ulit yung AOG? AOG, guys, ito yung length ng progression nung pregnancy mismo. Okay? So, during the 6 to 8 weeks. 6 or 8 weeks of gestation. Okay? So, next naman, from the cervix, ano na susunod? Pag inakyat mo yon, uterus na. So, kapag nakakita kayo ng Hagar sign, ang makikita nyo dito, yung lower uterine segment ng uterus is nagsusoften. And usually, nangyayari siya during the 6 to 12 week of gestation. Okay, so yun yung mga signs. So, lahat ng signs na yan, guys, hindi yan aalis sa probable, okay? So, dapat, pag nakakita kayo ng sign, automatic, probable sign yan. So, wala na kayong ibang sasagutin kundi probable sign yun. Okay? So, paano makikita? Okay, wait lang. Ayan, binowing ko pa pala. Oh. Ito, guys, yung Chadwick sign. Kasi nagbo-blue nga, oh. Ayan, oh, nagbo-blue yung vagina part. Yung sa cervix part hanggang sa vagina. And then, yung Goodell sign naman, ito yung cervix mo. Yan, yung purple na yan. Yan yung cervix mo. Yan yung nagsusoften. Okay? So, yun na yun. So, next naman tayo. Okay? Pag-usapan naman natin ngayon yung mga terms. Okay? About pregnancy. So, di ba guys, AOG, alam na natin yon. So, yun yung length ng progression ng pregnancy mo. So, yun yung AOG. So, next naman is yung LMP. Guys, once and for all, gawin na natin tong malinaw kasi marami pa rin nalilito sa LMP. So, pagpalagay natin na in this scenario, ikaw yung nurse, meron ka pasyenteng buntis. Okay, tatanungin mo, kailangan mo kasi yung LMP niya. Ngayon, kung ikaw yung nurse, paano mo tatanungin yung pasyente mo kung kailangan mo yung LMP niya, di ba? Kasi, i-compute natin yung ano niya, yung EDC niya, o kaya yung estimated date of confinement na kung tinatawag, or kung kailan siya manganganak, di ba? Yung LMP, guys, yun yung first day nung huling regla. Okay? Ulitin natin, unang araw nung huling menstruation or regla nyo. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Kung kunwari ako, dinatnan ako last month, which is, sabihin natin, dinatnan ako ng May 20, no? Yung akin kasi, hindi kasi ako regular eh. So, let's just say regular ako ngayon, no? So, 5 days, kumbaga, ang aking menstrual cycle. Yung regla ko, nag-start ng May 20, natapos ng May 25. Okay? So, kailan yung LMP ko? Pag sinagot mo na yung, ang LMP ko ay May 25, kailangan natin mag-usap ng masinsinan. Ako. So, guys, mali. Kapag ang sagot nyo ay May 25, okay? Ang sagot dyan ay May 20, okay? Kasi nga, unang araw nung huling regla. Okay? So, unang araw huling regla. In English, first day of last menstrual cycle, okay? Gets natin yon? Getsy? Okay? Let's go. Ito, next naman natin, feeling ko kailangan natin malaman to, no? Kasi ako, kahit ako, hindi ko, minsan nalilimutan ko kung anong ibig sabihin nito. HCG. Okay, guys. Ito guys, feeling ko kailangan natin malaman to, no? Kasi kahit ako, no, inaamin ko na kahit ako, nalilimutan ko kung ano ibig sabihin ng HCG. Guys, minsan tinatanong yun sa exam, ha? So, dapat alam natin kung ano yung meaning nito. So, HCG stands for Human Chorionic Gonadotropin. Okay? Lagi nyo tatandaan yan, guys, kasi minsan tinatanong yan sa test. So, ngayon alam na natin yan. Pag-usapan naman natin ngayon yung GTPAL, okay? GTPAL, pinaka-favorite ng lahat. GTPAL, guys, ito yung acronym na ginagamit natin para somehow masummarize natin yung obstetric history ng isang pregnant mother or patient, okay? So, ano bang ang ibig sabihin nun ng GTPAL? So, G stands for gravidity or gravida, okay? So, ano ibig sabihin nun? Yun yung number of pregnancies, okay? So, ibig sabihin, patay man o buhay, counted siya dun sa gravidity, okay? Gravidity, okay? Next naman is yung term. Pag sinabing term, ito yung mga pregnancy na umaabot sa 37 weeks pataas. Okay? So, anything na greater than 37 weeks, counted yon as term. Ngayon, ano yung preterm? Ito yung birth na nangyayari after 20 weeks or before 37 weeks. O, tandaan natin, after 20 and before
37 weeks. Ngayon, sunod naman is yung abortion. Okay, so ano yung abortion? Guys, self-explanatory, elective and spontaneous losses. Kung nawala, namatay, hindi natin ginusto, ectopic pregnancy, kasama dyan, abortion yun. Okay, so basically ito yung mga birth na nangyayari na under 20 weeks of gestation. Okay, yung L naman stands for living, which is ito yung binibilang mo kung ilan yung mga na being successfully alive, ganon. So, napanganak mo siya, buhay siya, ganon. So, count siya as ano. So, gets nyo na yan. So, yan yung GT-PAL. So, goods na tayo doon. Goods na. Okay. So, susunod naman. Ano nang susunod natin pag-uusapan? Okay, Nigel's Rule. Nigel's Rule, guys. So, ano yung Nigel's Rule, guys? Yung Nigel's Rule, yun yung formula na ginagamit natin para ma-compute natin kung kailan manganganak si mother. Okay? So ito yung Nigel's Rule. Okay? So, ito yung formula, guys. So, ito guys yung Nigel's Rule. So, ito yung formula, no? So, isipin nyo na lang ganito para mas madali nating matandaan kasi meron yan pagkakaiba eh, no? So, pag from January to March, i-add nyo yung month ng +9 and yung days ng 7. Okay? So, +9 plus 7, same year. Pag naman April to December, -3 plus 7 plus 1. So, kita nyo may pagkakaiba, no? So, para hindi kayo malito kung alin doon yung mga months ang ipa +9 nyo, +7 at saka -3 plus 7 plus 1. Isipin nyo na lang, birth month ko. Starting ng birth month ko, which is April, magma-minus na kayo sa buwan ng 3 months. Or ng 3, okay? Magma-minus na kayo, okay? +7 sa days and +1 sa year. So, ngayon, meron naman tayong tinatawag din na isa pa na para malaman natin kung ano na yung age of gestation, malaman natin yung age of gestation or AOG ni mother. Meron tayong tinatawag or ginagamit na McDonald's rule. So, ano yung McDonald's rule? Ito, yung McDonald's rule. Ayan. So, nakita nyo Inimportan ko yan. Ayan. So, explain natin, okay? So, ito guys, ginagamit to kapag inaalam natin kung ilang buwan na si mother. Okay? So, during Leopold's maneuver, may part doon na mag-measure ka din ng fundic height. So, dito natin magagamit ang McDonald's rule. Yes? So, pag nag-fundic height measurement tayo guys, dito natin magagamit itong McDonald's rule. So, kapag mineasure nyo, tas kung saan man tumapat yan dyan, kung ano yung kaakibat na measurement, yun na yung ilang weeks siya, or yun na yung parang sagot kung ilang weeks na yung mother. Okay, so kung kunwari, umabot na siya dun sa may belly button, yan sa may belly button, ibig sabihin, 20 weeks gestation na siya. Okay, so ganun lang kasimple guys, huwag na natin pa-kumplikahin. Next naman ito. So, para makatulong din, no, sa inyong pagsosolve, no? Kasi meron din part dyan na kailangan natin to, ang ating mga knuckles, no? Tandaan nyo lang na ang mga buto ng ating knuckles, yung mga buto part na yan yung mga 31 days yung buwan. Okay? Dito naman sa baba guys, yung palubog na part, yun yung 30. Or in February's case, 28 days. Okay? So, ano nang next? Stages of labor, guys, 4 lang naman yun. Meron tayong 4 stages, which is yung cervical dilatation, una. Second is yung delivery of the baby. Third stage is yung placental delivery. And yung last is yung recovery. Alam niyo na yan, guys. Okay, punta naman tayo dun sa EINC because I feel like need din natin yun So, EINC or unang yakap, napaka-importante niyan. Naalala ko before, nag-duty ako sa amang, ito yung unang tinanong sa akin ng doktor, hindi ko nasagot. So, para hindi kayo matulad sa akin, guys, i-explain ko sa inyo kung ano yung EINC or yung unang yakap na tinatawag. So, bakit importante to? To promote bonding, guys. And also para ma-warm natin si baby. Kasi, di ba, from the chan, which is mainit usually, lumabas siya sa outside world, lalamig, para ma-prevent din natin na magkaroon ng hypothermia si baby. So, yun yung isa sa mga reasons bakit super important ng EINC. And also, syempre, para ma-promote natin ang breastfeeding. Because breastfeed is the best feed for our babies or breast milk. And at the same time, para maano yung breathing ni baby, di ba? So, next naman is yung 4 mechanisms of heat loss. Meron tayong convection, conduction, radiation, at evaporation na tinatawag. So, anong pagkakaibahan nun? Or pagkakaiba nun? Una is yung convection, which is anything about air. So, lalamigin sila kasi malamig ang simoy ng hangin. Okay? So, yun yung one. Second is yung conduction, which is yung solid object dumikit kay baby. Okay? Anything like, I guess, table, nilagay mo siya sa table, or sa weighing scale na malamig, di ba? Oh, yun. Conduction ang tawag doon. Any solid object na dumikit kay baby, conduction ang ibig sabihin nun. Next is radiation. Kapag sinabi natin guys na radiation, ito yung mga solid object na hindi naman in contact kay baby, pero dahil doon lalamigin sila. For example, pader. Okay? Malamig ang pader, so lalamigin si baby. So, yan yung isa sa mga example nun. And lastly, evaporation.
self-explanatory guys, moisture, nag-evaporate. So, basically, yun yung reason bakit natin pinupunasan si baby. Bakit natin siya thoroughly dry during afterbirth, okay? Kasi nga, para hindi siya lamigin, okay? Kasi pag basa siya, syempre, lalamigin siya, di ba? So, yun. Ano pa ba mga need natin? Pag-usapan natin, abortion. Sa abortion, guys, meron tayong 4 types or classification of abortion. So, yung 4 na yun, guys, is yung threatened, imminent, or inevitable kung tinatawag, complete, at saka incomplete. So, doon sa 4 na yun, meron dyan open yung cervix, meron din dyan close yung cervix. Okay, para ma-differentiate natin, guys, at mas madali natin matandaan, no? Kasi usually ito yung mga scenario sa ano eh. So, lahat ng may eye dun sa abortion, open yun, guys. Kapag naman walang eye, obviously yun yung close, okay? So, bakit close? Paano natin nasabing close? Kasi, hindi pa naman certain yung mangyayari, no? Like, threatened pa nga lang eh, no? So, papunta pa lang tayo dun sa part na yun, kumaga. So, obviously, close pa si cervix. Habang si complete naman, close na siya kasi nalabas na eh. And wala nang management na gagawin basically kasi nalabas na lahat. So, wala na siyang reason para maging open. So, obviously, close na siya. Okay? Next naman is yung incomplete. So, sa incomplete, meron pa kasing lalabas, guys. So, obviously, open pa yung cervix. May natira pa dun sa tiyan. So, kailangan open pa yung cervix. Yung imminent naman or yung tinatawag nating inevitable, nangyayari na siya. Hindi natin siya mapigilan, kumbaga. So, parang as of now, open yung cervix kasi nangyayari na siya eh. As of the moment, nangyayari na yung abortion. So, yun yung difference nung bawat isa. Okay? So, between inevitable at saka incomplete, parehas kasi yan na parang may makakaramdam si mother na parang abdominal cramping, moderate vaginal bleeding, merong several clots na lalabas. So, paano ba natin siya ma-differentiate? Paano natin masasabi kung inevitable ba siya or incomplete? So, para masabi natin na incomplete siya, siya kapag meron nang lumabas na POC. Ano yung POC? Product of conception. Ano yun? Fetus be. Kung may lumabas na fetus, placenta, automatic incomplete na yun. Ngayon, kung several clots lang yung nakita mo, walang sinabing fetal, walang sinabing lumabas yung fetus, walang sinabing may lumabas yung placenta, considered naman siya ngayon as inevitable. So, yun guys. So, tandaan nyo yan kasi minsan natatanong yan. So yun guys. So, sana marami kayong natutunan and meron na lang tayong isang araw meron na akong isang araw para mag-review. I hope na pumasa tayong lahat. Yeah. So, thank you guys sa pakikinig. And hopefully marami kayong natutunan. So, ayun. Thank you guys. So, bye!